Hi guys, it's me again, Vic here. So pag-uusapan natin for today is all about pagbebenta ng motor or pagbabay and sell, okay? So click the subscribe button then like para sa mga more videos pa. So ano ba yung mga dapat nating gawin para sa pagbebenta ng motor or yung pagbabay and sell? So first, make sure po muna na meron po tayong experience sa pagbebenta para po may kaalaman na po talaga tayo. So mahirap po kasi magbenta if kumbaga magre-risk na kumbaga hindi pa natin alam yung mga dapat nating gawin. So make sure na may alam po tayo sa pagbebenta or may background na. Kasi meron na po kaming background dati sa pagbenta ng mga second hand na kotse. So last year ay kumbaga may binenta po kami na dalawang unit ng mga sasakyan. So that's the Suzuki Alto na 120 namin nabili. Then nabenta namin ng 145. Then the second one po is the Hyundai Getz. Nabili namin yon ng 160. Then nabenta rin namin ng 185. So mga 20,000 lang yung kita doon every unit. Pero yun nga, mahirap sa bulsa yung maintenance, especially na yung sa gasolina, then sa pag-rehistro ng mga sasakyan. So yun, nag-downgrade kami sa motorcycle. So ito na. So nabili namin tong unit na to na Yamaha Mio Soul sa halagang 37,000 pesos po. So ito po yung patunay. Yan. Nice. So, ano ba yung kagandahan ng motor kaysa sa sasakyan? So, first, yung sa motor is tipid yung maintenance, especially sa mga parts at iba pa kung may mga sira yung ating motor. So, again, yung sa motor ay kumbaga less money yung marirelease mo. Then, yung income is tama lang. So, for example, ito, na nabili ko na 37,000 is pwede natin siyang patubuan up to 55,000 kasi yun yung bintahan dito sa market ng mga Mio Soul I na Yamaha. Especially ganitong klase ng motor na all good. So, kumbaga, walang latak or kumbaga sira talaga. So, isipin nyo guys, 37,000 namin nabili. Then we will sell it sa price na 55. So meron tayong kita na 18,000. So yun. So di ba maliit na diferensya lang dun sa unit namin na dati na mga kotse. So kumbaga 2,000 pesos lang yung pagitan nila. So by the way, pwede naman po kayong bumaba ng price. So mga 53 or 50 kung kaya nyo. So yung mga kumbaga nasa 15,000 lang yung kita natin. So all good na po yun. So maganda po siya na pang business. So ito yung tips kung kumbaga saan po tayo makakahanap ng mga motor pa. Ay number 1 ay sa ating mga family members, then sa ating mga friends. So make sure na complete papers okay, then kakilala rin nila yung person para kumbaga sure ka sa bibilin mong motor. Then make sure na tamang-tama sa budget mo. Then make sure na alam mo na may kita ka doon sa motor na yon. So the second one ay sa mga social media platform, for example sa Facebook, Instagram. So ang kalimitan na nagbebenta ay sa Facebook. So marami kayo dyan makikita na mga motorcycle, pero sa tingin ko ay mga seller din yung makikita nyo dun sa Facebook. So medyo mahirap. So kumbaga patibayan na lang sa paghanap ng mga buy and sell seller na sa Facebook. So ito yung last sa yung nabilhan ko mismo sa Motor Trade. So shout out Motor Trade. So kumbaga hanap po kayo dun sa mga repo na motor. So make sure na i-check yung motor na kailangan ganito kaganda pa ha. Mga 1 out of 10 is nasa range siya ng 7 pataas. Okay? So it depends na rin doon sa inyong budget. So pagkakaalam ko mga sir ay mas mababa yung motor if in case na yung dating may-ari ay matagal niya nang nahuhulugan yung motor. Kumbaga ilang months na lang matatapos na, then nahatak. So yun yung mas mura. So make sure na ganun yung hanapin natin. Pero okay lang naman kung medyo mahal pa, for example sa ibang brand na mga motor,
ay make sure na basta isipin nyo lang palagi na may kita kayo. Then meron kayong list or chart na makikita nyo doon yung mga presyuhan ng mga second hand na item ng motor. So ganun po mga sir. So ang disadvantage na lang pag bumili kayo sa motor trade or sa mga ibang kumbaga supplier ng mga motor na may mga repo is napepending yung ating deed of sale. So yung deed of sale yung patunay na nabili nyo yung motor dun sa motor trade or kumbaga ita-transfer na sa inyo para hindi kayo mauli in case man na kumbaga may mga checkpoint. So yun yung importante. So ito nga sa akin is medyo na-delay siya talaga. So kumbaga kukunin ko na lang dun sa motor trade para ibenta natin. But still meron na akong mga nakausap sa Facebook na nag-chat na sa akin na willing silang mag-pay ng 55k for this unit. So ganun. So excited na ako na makuha yung kumbaga deed of sales and ibenta na natin itong item para makapag-upgrade pa tayo ng more motorcycle. Then kumbaga more income na rin para makahanap pa tayo ng more kumbaga unit. So yun po. So maraming salamat sa mga nanood. So sana po nagustuhan nyo yung video na kumbaga tips lang naman sa pagbenta ng motorcycle. So pagbabay and sell. And kahit na hindi pa tayo talagang expert ay sana natulungan ko po kayo. So again guys, kindly subscribe the channel. Then kumbaga like na rin kung nagustuhan nyo. Again mga sir, this is Vic. Next vlog ulit. Peace yo.